Ayan, ang iriripat natin today, ang ating mga nakat last time na succulent. Ayan si Tinkerbell, ang ganda-ganda niya. And ayan sila. Itinaob ko kasi nung pagkakat ko, sumundo ako sa school, inabutan kami ng malakas na ulan. Then nakita ko, naglalangoy na sila. Kaya ayan, pinatuyo ko, then tinaob ko sila. At ayan, mag-start na tayong mag-repot para makatapos na tayo sa ating mga nakat na succulent. And iripat na natin para maka-adjust sila kaagad at magka-roots na. At tuyo naman na yung kanilang yung pinagkatan natin. So ayan, magkat tayo. Ito is ang soil mix ko is loam soil, pumice stone, then rice hull. More on rice hull. So ayan, maglalagay din ako ng fertilizer na Osmocote. And ayan, para maging healthy sila. This one is si Chloe. Ayan, iwalay ko tong isa na to. Ayan, si Chloe. Maganda siya. Maganda ang ating Chloe. Tapos, mabilis siyang ma-propagate. Truly propagation. Madali lang din siya. And then, ayan, next na tayo. This one naman is pang vertical garden ko ilalagay sa vertical wall. So, ayan, maglagay lang tayo ng soil. Itong soil ko na to is yung mga dati ko pang soil. Ayan, binilad ko lang sa araw. Tapos, dinagdagan ko ng rice hull para mas madaling mag-drain kasi ngayon ay tag-ulan. Halos araw-araw umuulan. Then, this one naman is si Sedum Rochi. Ayan, kinat ko na to. Si Sedum Rochi kasi hindi na siya magandang tingnan. So, pagandahin ulit natin siya. Ito talaga pag nauulanan is ang bango. Umaamoy talaga siya. Yung clabatum ko is na maalam na naman. Ayaw sa akin ng klaba talaga. Kahit anong gawin ko, ayaw niya. Naselan siya dito sa akin. Pagdikit-dikitin natin para ganda siyang tingnan. Then, ayan, mapupuno natin itong ating pots na to. Buti pa ito is hindi ako iniwan. Si ano talaga, klaba. Hindi talaga ako mabuhayan ng klaba. Nakakailang ganun na ako. And, ayan, buti pa ito, nagtagal sa akin. So, ayan, i-replant natin siya para mas gumanda ulit siyang tingnan. Ayan, ayusin lang natin. Ang liit niya kasi. Ang liit niya. Ang hirap niyang itanim. Ayan. Ang ganda pa ng color niya. Ayan siya. More on rice lang ginamit natin para mas mabilis siyang mag-drain. Yung ano kasi, need kasing more on rice hull kasi yung loam soil minsan matigas. Ayan. Kaya, need nating damihan ng rice hull. O kaya pumice stone, okay naman na parehas natin silang damihan. Ayan. Napuno natin siya. Meron pa natirang iilan. Pero ayan, mas gumanda siyang tingnan. And sana hindi siya magsilan. And ayan. Next tayo. Ito is, hindi ko na nilinis yung mga pots kong ginamit. Ayan. Nakakapagod din kasi maglinis. And ayan. Nakita nyo naman yung ating soil mix na more on rice hull ang ating ginamit. Ayan. May mga pumice stone pa dyan. At ayan lang. Punuin lang natin. And yan. Mag-add tayong Osmocote.
Dahil yung osmote na nandito is naubos na sa dati kong potting mix. Then this one naman is si Aron Pay, and yung Aron Pay ko na propagation dati is ayun nga, dahil umulan, nagbakasyon kami at alantigil ang ulan, ayun na siya, nag-rot, nangitim siya at nalagas. So dito ko din tinanim yung na yon, Aron Pay. Gumanda siya kaso naiwanan ko, kaya ayun, nababad sila sa ulan. Then ayan naman, mag-propagate ulit tayo ng Aron Pay, and mabait naman to, tapos madali din siyang mailip propa, madali din siyang i-propagate. Then ayan, punuin lang natin yung pots na to. Ang bait-bait na tong si Aron Pay. Tapos ang ganda ng color niya. Hindi na lang kita dito sa kinat ko kasi nga, nawala na, hindi na sila naaarawan kasi araw-araw umuulan. Pinatuyo ko pa nga itong pinatuyo ko pa yung succulent ko na to bago ko ikat para maipropa natin at mapadami, kasi unti-unti na silang nagrarat. Unti-unti na silang nababawasan, unti-unti na silang namamaalam. So magpadami tayo. Ayan lang ang paraan para dumami ang ating mga succulent. Mag-propagate or ikat sila. Mag-propagate through leaf propagation. And ayan. Dito din ang dami kong pots na available. Kasi mga namaalam yung iba. Then ayan, iglagay na nga tayo ng soil mix para tanim na lang tayo ng tanim. And this one is si Tinkerbell. And akala ko din mamaalam ito. Sa una talaga maselan sila sa akin. Then pag nasanay na sila sa location is magiging okay. Pero alagaan nyo pa rin kasi minsan pag hindi natin napansin, ayan, bigla silang namamaalam. Lalo na pag talaga sila, nababad sila sa ulan, nagrarat sila. Ito naman, nagda-dry yung stem niya, kaya ayan, kinat ko na lang. Di ako mabuhayan ng variegated na to. Nakakailan na din ako. Pag talaga variegated is maselan. Pero yung variegated blood moon ko, ayan, nasa ulan araw. Then ito yung missing yuko na kinat. Tinanggal ko yung ibang dahon sa ilalim. At ayan na lang siya. Gaganda naman yan once na maging okay siya dito at maka-adjust siya at magka-roots. Yan, gaganda ulit siya. Sana bigyan tayo ng baby ng ating pinagkatan. Sana magbigay siya ng baby para maparami natin siya kasi ang ganda na to. Yan siya, si Missing You. Kawig sila ni Bianca. So ayan, next na tayo. Lagay lang tayo ng fertilizer bawat tatamnan. Ito si variegated blood moon. Ito lang yung variegated yata na hindi ako iniwan. Ayan, medyo mabait siya once na maka-adjust na siya. Kala ko nga dati mamamaalam to, kaya iniripat ko sa sa vertical, tapos nauulanan siya doon, naarawan. Ayan, okay pa din siya, parang nasanay na siya. So ayan si blood moon, variegated blood moon. Ang ganda na to once na lumabas yung stress color niya, nagpipink siya. And walang araw, kaya ayan, ulan ng ulan. So dito ko na siya tinanim para meron din ako dito at meron ako sa
vertical. So this one is sa maliit na, lagyan natin siya ng konting osmocot. Ito is si koala. Ayan. Nilagay ko lang din siya doon. Tinanim ko. Buti na buhay pa. So sana ito lumaki. Tapos magka-babies yung pinagkatan natin para maparami natin siya. Yan siya. Koala and Victorkin parang magkahawig din sila. Then this one, dito na tayo. Ang dami ko ng pots ng ganito. Ayan, ito si Variegated Supreme. Buti nakapagpropa ako. Ayan, yung pinagkatang ko na to is wala na. Then ito na lang yung nabuhay. Buti kinat ko. Tapos gusto niya sa din, vertical. Mas okay yung mga plants ko sa sa vertical. Mas gusto nila doon na mga nakahang. Then ito pa si Chloe. Ay pinaghiwalay ko na sila. Para nakita ko kasi lumalaki siya. Malaki siya ng malaki. Then ayan, sana lumaki. Para maganda yung pagka niya, yung rosette para magandang tingnan pag malaki. Then ayan, ito naman yung mga natirang Sedomrochi. Ayan, ito yung mahabang stem kinat ko. Kaya itanim na din natin, baka sakaling tumubo at magbigay ng babies. Masyado kasing mahaba, kaya pinutol ko pa. Then hindi ko tinapon kasi ayan, tanim natin, baka sakaling magbigay pa siya ng baby sa pinagkatan na yan. Ayan. Dito, yung lipro pa nga lumalaki, di ba? Lalaki din sila. Huwag lang mamaalam. So ayan, ito si Sedomrochi. Hindi na kasi nagkasya dun sa pots. Pinagtamnan natin, puno na. Ayan, dagdagan lang natin para hindi gumalaw. So ayan ang ating mga naripat. Ayan sila. Sana maging okay. Tapos ayun sa likod yung ating mga pinagkatan. Ayan sila. Or on rice hull, kitang kita. Ayan si Missing Jordan, ito pinagkatan. Ayan, sana maging okay. Blood Moon, Variegated Blood Moon. Then ayan yung pinagkatan, may isa pang natira. And ayan lang guys. Thank you for watching. Bye!